Mahilig ka rin bang gumamit ng quick shifter? Lulubog ka na lang ng throttle, cambio ng cambio, pang pang pang. Tapos pag nag downshift ka, downshift, upshift. See? Yan yung tinatawag nating clutchless shifting. What's up mga kapwa? Today, isang mabilisan, may re-reviewin tayo tungkol sa quick shifter. So yung quick shifter natin, mabilisan lang. Kumakambyo tayo ng upshift nang hindi na nagbabalik ng throttle at hindi na nagpipisa ng clutch. Auto blip naman sa downshift, hindi na natin i-blip yung throttle para makapag downshift tayo. So dito lahat yan gumagana. Yan, nandyan yung mga sensors and all. Hindi na natin kailangan pag-usapan yan ng malalim. Ang pag-usapan natin yung mga misconceptions about sa quick shifter at auto blip natin. So yan, kasama natin ngayon si Hong. Ito lang tayo sa Gedli ng ano ba to, Alaminos yata to, San Pablo. Ayan, kay Oyo natin na pipe. Classic vlog, na-miss ko to mga kapwa. Natin kasama ngayon si Dane kasi may naasikaso doon sa bahay. All stock na si Hong. Kung mapapansin nyo, patay yung quick shifter natin. Ngayon, mapapansin na naman ng iba, ba't nakapatay? O siya, o-on natin. Paano i-on ng quick shifter ng ZX4RR? Down, ito tong down, and then tong select, sabay. Makikita nyo yun dyan. Ayun, KQS Kawasaki quick shifter. Naka-on na ang quick shifter. Let's go. Quick shifter, hindi na ako pipisa ng clutch. Nakabaon lang din yung throttle. Narinig nyo yun? Nag-half shift ako. Yun ang isa sa problema ng quick shifter, kaya ayoko lagi gamitin. Pero ayan, quick shifter tayo. Auto blip. Kusa nagbi-blip yung throttle para makapag downshift ka. Lagyan natin throttle. Upshift. Auto blip. Yan, yung sinasabi natin na quick shifter na favorite ng marami. Yung first time na nilabas natin to si Hong, hindi ko ino-on yung quick shifter. Bakit ko hindi ino-on? Marami siguro nagtatanong. So ngayon, papaliwanag natin. And kung mapapansin nyo, minsan kapag kumakambyo ako, hindi ko ginagamit yung quick shifter. See, di ba? Maganda talaga dito. Wow. Misconception yan na porkit may quick shifter ka, lagi ka na magko-quick shift katulad nun nung ginawa ko kanina. Well, convenient naman ang quick shifter, pero gamitin natin sa tamang pagkakataon. Kasi ang quick shifter naman ay assist at saka para magamit natin yan sa maximum performance, acceleration at downshift ng motor natin. Akala nung iba quick shift para mas madali i-drive. Di mag e-clutch na lang kayo, mas madali yun. Saka natin pag-usapan yung e-clutch kasi wala tayong e-clutch na hawak ngayon, na kung saan kahit mag full stop ka, kahit nakakambyo ang gear ng motor mo, tapos nakabitaw yung clutch, hindi mamamatay. Ibang usapan yan. Auto blip. Pero sa totoo lang, ang paggamit ng quick shifter talaga namang napakasarap. Literal na parang feeling mo sobrang pro mo na, kasi isip mo downshift. Arangkada, quick shift. Yun yung gusto ng iba. Yun yung gusto ng iba na mangyari, na araw-araw nating gawin. Yun ang favor. Downshift. Sa totoo lang, ang sarap naman kasi talagang pakinggan. Lulubog ka na lang ng throttle, cambio ng cambio, pang pang pang. Tapos pag nag downshift ka,
Diba? Nakakapag-downshift ka seamlessly. Ang sarap nga naman. Hindi ako hater ng quick shifter. Maganda ang quick shifter. Napakagandang feature niyan na halos lahat, na siguro 90% ng motorsiklo sa Pilipinas ay wala. Yang quick shifter na yan. Sa mga big bikes lang naman meron talaga yan. Kahit low RPM, mapapakagat mo ang quick shifter. Alam nyo kung ano yung hate ko at kung bakit ko ba ginagawa itong video na to. Ang ganda talaga dito, grabe. Tahimik. Guys, kung makakapunta kayo dito, napakahaba ng daan dito na napakaganda at napakamapayapa. Alam niyo yung kinakagigil ko, na akala nung iba porkit may quick shifter lagi mo nang gagamitin, at porkit hindi ginagamit ang quick shifter hindi marunong mag-drive. No, huge misconception na ang quick shifter ay lagi mong gagamitin, especially sa karsada ng Pilipinas. Bakit? Kasi naranasan ko na rin dito sa akin, mapadampi lang ang paa mo sa quick shifter, tas ma-pressure mo ng konti, i-assume na niya na nag-upshift ka or nagda-downshift ka. The downside, magugulat ka sa traffic, sa slow riding mo, sa highways, magugulat ka kasi biglang kumagat ang cambio mo. Ayan kasi konting sungkit mo lang, kakagat at kakagat ang quick shift. So para sa akin, isa siyang safety hazard kung gagamitin mo sa slow riding pace sa karsada ng Pilipinas, sa mga traffic. Maliban na lang kung sanay ka talaga, sanay lang naman kasi talaga ang paggamit ng quick shifter. Pero sinasabihan ko lang kayo, hinay-hinay lang naman kayo sa paggamit ng quick shifter. Halimbawa, ganito, sobrang bagal, quick shift ka agad. Isa, hindi rin maganda sa makina natin na nagko-quick shift tayo sa low RPMs. Maramdaman yan kapag nag-shift kayo sa low RPMs, kumakaldag yung makina. Ganda ng auto blip. Wow! Oh. Ayan pansin nyo? Diba pag low RPMs, parang gumaganon yung makina. Yun ang iniiwasan natin. Bakit kamo? Masakit yan sa clutch system, yung kumakadyot-kadyot na ganyan. Yung paganto-ganto ka mag-drive, yung paganon-ganon, masakit sa makina yon. Yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit ginagawa ko tong video na to. Kasi madalas ginagamit, nice guys pero napapansin ko to madalas. Quick shift. Hop, auto flip. Low RPM, quick shift. Alam niyo yun, parang masyado na kayong nag-rely sa technology. Sa Pilipinas naman, hindi naman all the time banking, top speed ka. Hindi naman ganun Alam niyo magandang practicein nyo yung manual blip at saka yung clutchless shifting. Katulad nito, mamaya off ko pala. Off muna natin. Bakit kamo? Kasi napakagandang skill niyan pag natutunan nyo. Pag naputulan kayo ng clutch, magagamit nyo yan. Para sa akin, isa siyang essential skill ng isang rider na matutunan yung manual blip o pag blip, tapos downshift, at saka yung upshift ng clutchless. O basically yun nga, clutchless shifting. So off muna natin yung quick shifter. Off. So ganito yun sinasabi ko sa inyo. Pwede ka namang, yung totoo, pwede ka namang kumambyo ng may bata. First time ko nag-limit pwede ka namang kumambyo ng walang clutch diba? Walang clutch. Downshift. Walang clutch. Downshift. Upshift. See? Yan yung tinatawag nating clutchless shifting. Skill yan ng mga rider na matatagal na o sanay na sa pagmumotor. Yan muna pag-aralan nyo, especially kung beginner kayo sa pagmumotor. And guys ito, kino-consider ko pa rin yung sarili ko na beginner sa paggamit ng big bikes. Pero yung knowledge mo na nakuha mo sa mga smaller bikes, katulad ng clutchless shifting, diba, magagamit mo kung sakaling tumalon ka ng big bikes.
even 1000cc parehas lang, pero syempre ibang ligang 1000cc, kailangan mo i-respect ang bike. Hindi po pwedeng basta-basta ka lang sagad-sagad, ganyan-ganto, ganto-ganyan. Hindi pwede yun sa mga 1000cc. Kailangan disiplinahin mo yung sarili mo at irespeto mo yung motor kasi napakalalakas ng mga motor na yan. Kaya naman ngayon na pinag-uusapan natin ng quick shift, kailangan ayusin natin ang paggamit ng quick shifter. Gamitin natin sa tamang pagkakataon. Kung alam natin na mag-aggressive tayo, let's say magkakamuti ka sa bundok, ayan, gamitin mo ang quick shift. Nasa circuit ka, magta-track day ka, gamitin mo ang quick shifter. Napakagandang advantage niyan. Pero kung gagamitin mo siya sa daily service mo, ganyan, tapos dadaan ka pa sa mga masisikip, may mga mata-traffic, it's better na i-off mo na lang yung quick shift. Pwedeng naka-on, pero for me it's better na naka-off. Katulad niyan, 'di ba? Lagi ako naka-off. Better na naka-off kasi minsan nasusungkit mo ng partially, kasi minsan hindi naman natin maiiwasan na yung paa natin napapares ng konti sa apakan eh. Pag gano'n na nangyari, minsan magugulat ka na, oy, nag-upshift, oy, nag-downshift, kasi ina-assume ng makina ginagamit mo yung quick shifter. So it's better for me, kung gagamitin mo sa mga loob-loob, patayin mo muna yung quick shift. And mapapayo ko din sa mga solid kapwa natin dyan na kung baguhan kayo sa pagmumotor, wag muna kayo dumaretso sa quick shifter. Aralin nyo muna yung motor, yung tamang riding skills muna ang i-gain nyo. Katulad nga sinasabi ko sa inyo, yung clutchless shifting, na kung saan mag-upshift ka ng hindi pumipisa ng clutch, magda-downshift ka ng hindi pumipisa ng clutch. Pag yun ang natutunan mo, tsaka mo ngayon masterin yung art ng quick shift. Kahit naman wala akong quick shifter, nakakapag quick shift pa rin naman ako eh. Kasi nga may skill ka na natutunan. Grabe tong kay Oyo. Alam niyo, napansin ko dito sa kay Oyo, habang umiinit, umiingay. Wow, what a view. Habang umiinit, umiingay to si Ho dito. Quick shifter in action. On natin yung quick shifter. Ayan, KQS. Malalaglag. Kung quick shifter user kayo, alam nyo na to, na pag low RPMs, talagang ang lakas ng kaldag ng makina. Alam nyo kung saan mas smooth gamitin ang quick shifter, sa higher RPMs. Try nyo yan, mga nasa 10,000 RPM something, tsaka kayo kumambyo, 12,000 tsaka kayo kumambyo. Mas masarap gamitin ang quick shifter sa ganung pagkakataon. Yun yung mga pagkakataon na gagamitan mo ng quick shift. Originally, ginawa naman talaga ang quick shifter para sa racetrack, para hindi na kailangan pisain ng rider yung clutch. Mas magkakaroon siya ng control sa bike kasi hindi mo na kailangan pisa-pisain ng yung ganon. Halimbawa, pangit yung release ko na yon, pero yung mabilis ang downshift, hindi mo na kailangan pisain. Quick shifter na lang ang tatrabaho. Ganon din sa acceleration, mas makakapag-focus yung rider sa pag-control ng bike at hindi sa pagpisa ng yung milliseconds na nabibigay na advantage ng quick shifter. Napakalaking advantage yun kapag binilang mo sa ilang laps ng circuit. Kaya crucial talaga ang paggamit. First gear natin, 1, 2, 3. Malakas talaga to si Hong. Ito ang 400cc, sobrang tuling na, paano pa yung mga 1,000. Mga saktong-sakto lang talaga ang mga 400 up to 600 sa kalsada ng mas mataas pa doon will be too much. Alam nyo, kapag naka quick shifter kayo, mamimiss nyo yung power shift. Ano yung power shift? Ganito yung power shift. Ganon yung power shift.
Bakit sa mga big bikes wala na nagpa-power shift? Ito, good question din to para sa mga tropa natin na curious, kasi baka akala ng iba ang power shift hindi ginagamit ng mga higher CCs kasi nga hindi sila marunong or something like power shift. Sa sobrang lakas at sobrang torque ng makina ng mga higher, yung clutch hindi siya enough. Pagka nag-disengage siya and then engage, dudulas. Ganun kalakas ang mga makina ng mga 4 cylinders. Kaya kadalasan dyan hindi na nagpa-power shift. Mapapansin nyo kanina, halos dumudulas yung mga clutch cocket. Kaya yan ang isa pa sa advantage ng quick shifter, 'di ba? Ang quick shifter hindi mo na kailangang i-disengage yung clutch, 'di ba? Ang ginagawa kasi ng quick shifter, kinakat niya lang momentarily yung power para magkaroon ng moment yung mga gears para mag-disengage at mag-engage sa susunod na gear. Low. Yun ang talagang purpose ng quick shifter. No, another advantage siya. Hindi lang siya basta para sa ang sarap i-drive, may quick shifter, ganyan. Advantage din yon. Pero huwag natin kakalimutan na gamitin ng tama yung quick shifter. May tamang paggamit ng quick shifter, may tamang pagkakataon kung saan mo talaga gagamitin ang quick shifter. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tandaan nyo yan. Ako ino-off ko yan kapag daily driving ako. Ino-on ko lang yan kapag alam kong magkakamutay ako. Kaya halimbawa papasok ko sa racetrack, kaya i-on ko yan kasi napakalaking advantage ng quick shifter. Payong kaibigan, aralin nyo muna. Marami kasi talaga sa atin ang maraming misconceptions about sa big bikes. O dito sa mga higher CCs, marami ako napapansin na ginagawa nila na mali. Sino ba naman ako, 'di ba, para pagsabihan sila, kasi motor naman nila yan at the end of the day. Pero sa mga solid kapwa natin dyan na gustong maingatan yung mga motor nila kasi mahal na mahal nila, kailangan nating i-correct yan. Marami pa tayong mga episodes na ganito, kaya antayin nyo lang. Isa pa lang yan, yung quick shifter. Napakadalas kasing gamitin ang mga quick shifter, at madalas din akala nila okay lang na lagi mong gamitin ang quick shifter. Nako, ang punto ko lang, sa lower RPMs, wag nyo gamitin ang quick shifter. Masakit sa makina yon. Higher RPMs or mid RPMs, yan, goods na goods yan, quick shifter. Gamitin nyo kung gagamitin nyo. At the end of the day, motor nyo pa rin yan. So, sana nakatulong. At payong kaibigan, aralin nyo muna yung tamang skills ng pagdadrive. Idagdag nyo sa skills nyo yung clutchless shifting. Kasi napakalaking napakalupit na skills niyan kapag natutunan nyo. Huwag muna kayo mag-focus sa mga advanced features. Aralin nyo muna yung skills nyo. Hasain nyo muna tamang shifting, body position, and etc. Kung gusto nyo pag-aralan natin yung clutchless shifting dito sa big bikes, o kung may curious pa rin, maybe panoorin na lang dati nating video kasi na-explain ko na dun lahat. Pero kung gusto nyo sa mga big bikes, mga ganito, pwede rin naman nating ulitin. Ayan o, upshift. Hindi mapapansin nyo kapag low RPMs, tas kayo lagi quick shift, parang gumaganon yung makina. Ayun, tinitibag na yung bundok mauubos na yan. Syempre big shoutout sa jersey natin, Adriatico. Kung wala pa kayo nito sa mga solid kapwa natin, gumit lang kayo nito sa mga legit natin na Adriatico shops. Napakaraming ekip nito. Kaya tayong version 2 natin ng jersey natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para sa mga susunod na pag-uusapan natin. Malalaman nyo yung mga another misconceptions about sa warm-up, yung bawal buhayin kapag hindi pa tapos animation ng panel. Ang dami nating dito, ang dami nating babaliin ng mga paniniwala dito. Yung iba kasi siguro naguguluhan, yung iba naman ginagawa nila yon not knowing na marami silang nasasayang, katulad ng oras, gasolina, effort, and etc. Parang nag-jolt siya na gano'n, no? Sarap magmotor. Nakakatuwa lang ding isipin na ang dami pa rin nating mga solid kapwa. Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Nakakatuwa lang. Mananatili tayong ganito, huwag kayong mag-alala. Gusto ko yung pag-usapan susunod natin na video, feel free to comment down. Kung may request din kayo na motor na i-review natin, mag-comment lang din kayo para malay nyo, magawa natin ng paraan na ma-review yung motor na yon, di ba? And so far, inaalam ko pa yung mga bagay na gusto ko dito sa ZX4RR, tsaka mga bagay na ayaw ko. Katulad ng dati, honest review pa rin tayo. Gagawin ko to, huwag kayo magkalala. Like, comment, subscribe, follow. Mga solid kapwa natin, marami pa tayong pag-uusapan. Kita-kits sa susunod na video. Wow.